Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. So, the title of our sermon is, Don't Be a Fool. Huwag kang maging hangal. Okay? So, ito po ay kinuha sa mensahe po sa Lucas 12:13 hanggang 21 na ang focus po dito, the parable of the rich fool. Simulan po natin yung pag-aaral. Una, there is the problem of the man in this story. Kasi, ang Panginoon nangangaral, nangangaral siya, dami niyang ipinapangaral about the Holy Spirit, about persecution, and then suddenly, merong isang lalaki na nag-interrupt. Ang sabi ng lalaki, nag-request na, Lord, divide the inheritance with me. Divide the inheritance. Utusan po ninyo yung kapatid ko na hatiin na yung amin pong mana. So, ang sabi sa verse 13, sinabi kay Jesus ng isang sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo na sa kapatid ko na paghatian namin ng aming mana. Yung sinabi ng lalaking ito ay nagpapakita ng dalawang kasalanan. Una, the man's first sin was arrogance. Arrogante itong lalaking ito eh. Bakit? Inutusan niya si Jesus. Sabi, Lord, utusan mo nga yung kapatid ko. Hindi sinabi na, Lord, pwede po ba? Nakikiusap po ako sa inyo. Besides, tingnan nyo kung babasahin po ninyo from verse 1 up to verse 12, ang itinuturo ng Panginoon about the Holy Spirit, about persecution, tapos biglang mag-i-interrupt na ang pag-uusapan ay yung kayamanan o mana. Ano ibig sabihin nito? Itong lalaking ito, hindi nakikinig sa sinasabi, pinapangaral ng Panginoong Yesus. Dapat, ang tanong niya, doon sa itinuro ni Jesus, no, Lord, ano ba yung Holy Spirit? Lord, pakiliwanag niyo ba, ano ba yung persecution? Ang tanong niya, kayamanan eh. Naintindihan niyo ba? So, ano ibig sabihin nito? Merong talagang mga hindi nakikinig sa aral ng Panginoon. Kagaya nung siguro, yung katabi mo, nakatingin lang sa akin, pero hindi nakikinig yan. So, kapag tinanong mo, mamaya, ano bang natutunan mo? Walang masabi. Kaya, mga kabatid, itong lalaki ito, napaka-arrogante. He commanded Jesus to do something for him, and that is to divide the inheritance. Pangalawang kasalanan ng lalaki. The man's sin was greed. Ano ba yung greed sa Tagalog? Greed. Grade 1, grade 2, grade 3. Yung ba yun? Anong greed ka na? Greed is kaswapangan, di ba? Kaswapangan. So, Jesus saw the evil intention in his heart. That's why Jesus rebuked him. Mga kabatid, nakita ni Jesus yung intention nitong lalaki ito. Kaya sabi ni Jesus, sino ako para magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa mana ninyo? Naunawaan po natin. Hindi sinabi ni Jesus na, sige, tawagan mo yung kuya mo. Sabi, wala akong karapatan. Pero actually, yung mga rabbi noong unang panahon, may karapatan talaga sila na mag-decide, eto mana mo, eto ganito. So, ino-honor yon ng mga Israelita kasi yung mga rabbi, yung mga guro nung panahon na yon, makapangyarihan. Kaya lang this time, hindi ginamit ni Jesus yung authority na yon. Bakit? Kasi nakita niya yung puso ng tao. Ang nakalagay sa Jeremiah 17:10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. So, ibig sabihin, alam ni Lord yung puso natin. Alam ni Lord yung isip mo. Alam ni Lord ang puso mo ngayon. Hindi ka pwedeng magtago. Hindi mo pwedeng sabihin na, kumbaga, maaring iba yung sinasabi mo, pero iba yung nasa puso mo. Pero nakikita ni Lord kung ano nasa puso mo. Naunuhaan po natin. Kaya nakita ni Lord yung greed dito sa kaswapangan sa puso ng lalaking ito. Hindi actually yung hatian ng mana eh. Ang problema ng lalaki. Ang problema niya, yung kaswapangan. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoon, nagkwento ng parabola. So sabi dito, the Lord's rebuke. Verse 14, sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang ganda na, sabi.
Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabihin, hindi lang pala isang uri ang kasakiman, marami. At ang sabi ng Panginoon, ganda yung sinabi ni Lord, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ibig sabihin, the value of man's life is not in the amount of his possessions. Ano ba yung all kinds of greed? Ano-ano yon? Many forms of greed. Una, possession. Yung mga pag-aari, no? Pwedeng yan ay ang pagiging sakim mo ay sa pag-aari. Kumbaga, ang dami mong gustong makuha, lahat na lang ng nakita mo sa commercial o lahat ng nakita mo ng mga sikat, gusto mo makuha mo. Yung halimbawa, meron ka ng iPhone 10, gusto mo na lumabas yung iPhone 11, binenta mo agad yung iPhone 10, lumabas yung iPhone 12, binenta mo yung 11 mo, gusto mo naman ng 12. Basta kung ano yung bago, gusto mo, meron ka din. Naintindihan niyo ba? Buti sana kung alam ng mga tao na yung gamit, mas delikado pa nga kung alam ng mga tao na yung cellphone mo worth 70,000 or 90,000. Delikado pa buhay mo dyan. Kaya yung possession, yung pag-aari, yan, isa yan sa mga forms of greediness. Pangalawa, power. Yung kapangyarihan. Yung ibang mga tao gusto nilang kapangyarihan para yung mga tao ay magpakababa sa kanila, lumuhod sa kanila. Some people are greedy for power. Alam naman natin yan, nangyayari sa buong mundo, lalo na sa politika. Pangatlo, posisyon. Yung posisyon, yung kalagayan sa buhay. Yung iba ay talagang kinasasakiman yung posisyon. Nakikipag-away, no? Halimbawa sa mga election, di ba? Talagang patayan, di ba? Sa election, lalo na sa probinsya. Yan, kasakiman talaga yan. And then attention. May mga tao sakim sa attention. Yung bang kapag hindi mo nabate, hindi mo napansin, sumasama ang loob. Meron bang gano'n? May kilala kayong gano'n? Yung pagka hindi mo napansin yung buhok niya, hindi mo napansin yung bagong gupit o bagong damit, bagong sapatos, o kaya yung hindi mo man lang siya napansin dahil ang dami mong ginagawa, nadaanan mo ng unintentionally, nalampasan mo, sumasama ang loob. Hindi, may mga ganun bang tao? May kilala ba kayong ganun tao? Okay, appreciation naman. Yung hindi na-appreciate, yung bang sabihin natin, unintentionally, na hindi nakalimutan mo i-appreciate itong taong ito, sumasama ang loob. O kaya yung kanyang paghihirap, wala man lang bumati sa kanyang paghihirap, o kaya, kumbaga, yung sumasama ang loob, these people are greedy for appreciation. Yung iba naman, relation. Kumbaga, may mga tao na maraming asawa, maraming kabit, maraming boyfriend, maraming girlfriend, maraming kaibigan. So, itong mga taong ito, they are greedy for relations. What are greed's many faces? Maraming mukha ang greed sa Tagalog. Di ba? Una, sakim. Yung sakim, ibig sabihin, yung talagang gusto niya kanya lahat. Pangalawa, ganid. Yung mga ganid, di ba? Na yung bang pinagnanasaan yung pag-aari ng iba. Madamot. Yung bang hindi marunong magbigay, puro kanya-kanya, akin-akin. Yung pinakamalaking share sa kanya, madamot. Kumbaga, ang dami-daming kayamanan, pero ang mahirap magbigay. Ito yung pangapat, yung gahaman. Ito yung talagang gahaman na gusto mo sa'yo na lahat. Ito nga si Vico Soto, di ba? Ang tapang ni Vico Soto ngayon. Sabi niya, dati, rags to riches. Ngayon, rabs to riches. Dati, mula sa kahirapan, yung mayaman. Ngayon, mula sa pagnanakaw, yung mayaman. Dapat pandirihan ang corruption. Tama lang yan. Itong si Panfilo Lacson, according to his research, from 2011 to 2025, 1 trillion pesos was corrupted from the national budget for flood projects. Can you imagine? 1 trillion? Ang bigat, no? Sakit. Kaya naghihirap ang Pilipino samantalang mayaman pala tayo. Hindi natin kailangang maghirap. Kasi yung kayamanan natin, yung mga taxes natin, ginagahaman
ng mga masasamang politiko. Okay? Now, the Lord's response. Kaya ang response ni Jesus do sa lalaki, nagkwento siya ng ng parabola. Ang kwento niya, merong isang lalaki na minsan isang araw, nakita niya yung kanyang ani ay napakarami. Ang ginawa nitong lalaking ito, sabi niya, anong gagawin ko? Ang dami kong ani. Alam ko na, sabi ng lalaki. Bubuwagin ko yung aking kamalig at magpapatayo ako ng mas malaking kamalig at doon ko ilalagay yung aking ani. At ang sasabihin ko sa sarili ko, mayaman ka na sa mahabang panahon. Kumain ka, uminom ka, at magpakasaya ka o kaluluwa ko. Yun ang sabi ng lalaki. Pero ang sabi ng Diyos, hangal! Ngayong gabi, kukunin na ang kaluluwa mo. Kanino maiiwan yung naipon mong kayamanan? Ganyan ang mangyayari sa mga taong mayaman sa material na pag-aari, subalit dukha naman sa mata ng Panginoon. Yun yung sinabi ni Jesus. Dahil nga, itong lalaki na ang sabi, Lord, hatiin niyo po yung mana namin. Nakita nga ng Panginoon yung kasakiman dito sa puso ng lalaki. Kaya, nirebuke niya yung lalaki at nagkwento siya ng parabola, the parable of the rich fool. So, pag-aralan natin yung parable of the rich fool. Okay? Una, the problem of the rich fool, una, it was excess harvest or wealth. Ang sarap, di ba? Kasalanan bang yumaman? Sino sabing kasalanan? Hindi kasalanan ng yumaman. Kahit ako, nangyalangin ako, yumaman ako eh. Hindi kasalanan yung marami kang ani. Hindi kasalanan yung kumita yung business mo. Walang kasalanan doon sa kumita yung business itong lalaking ito. So, dito na pumasok yung kasalanan. Kasi ano yung solusyon ng lalaki? Build, 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 no? Parang familiar, no? Build, build, build. Then eat, drink, and be merry. Which was a materialistic solution. Kasi sabi niya, ang kausap niya yung sarili niya. Alam ko na. Magtatayo ako ng malaking mga kamalig. At sasabihin ko sa sarili ko, mayaman ka na sa mahabang panahon. Kumain ka, uminom, magsaya ka. Kausap niya yung sarili niya. Wala siya ibang kausap So ano ibig sabihin ito? Nagsi-self-talk itong lalaking ito. Ibig sabihin, masyado siyang self-centered, selfish, na gusto niya siya lang yung makinabang. Ang problema nitong lalaking ito, hindi niya kinonsulta si Lord. Naunuhaan natin, walang kasalanan sa kakayamanan. Ang kasalanan doon sa solusyon niya. Ang solusyon niya, para sa sarili niya. Walang consultation kay God. Naintindihan natin. Kaya yung rebuke ni Lord dito, the Lord's rebuke, full, hangal. Your life will be demanded from you tonight. Who will get what you have prepared for yourself? So it was assumed that no one would benefit from his wealth. So siguro walang pamilya ito. Kaya sabi ng Panginoon, sino makikinabang sa mga naiwan mo? Siguro pwedeng sumagot ng lalaki, yung mga anak ko. Walang ganun eh. So ibig sabihin, walang pamilya itong lalaking ito. Sarili lang niya talagang iniisip niya. Ano ibig sabihin ng fool na ginamit dito? Fool means, sa Tagalog po, pardon me for the term, hindi lang hangal, kung hindi B-O-B-O, bobo. It means a lack of spiritual wisdom and an attitude of living as if God does not exist. So yung kahangalan na walang kaalaman sa spiritual na karunungan at yung pamumuhay na hindi kasama ang Diyos. Ang sabi doon sa Psalm 14 verse 1, no? The fool says in his heart, there is no God.
Ang mga hangal, sinasabi nila sa kanilang puso, walang Diyos. So, ibig sabihin, yung mga atheists, they are called fools by God. Kasi the fools say in their heart that there is no God. So, kaya kung halimbawa, may kakilala kayo mga atheists, ang tingin sa kanila ng Diyos, hangal, bobo. Okay? And then yung demanded dito, the word demanded or sabi ng Panginoon ay kukunin na yung kaluluwa mo. Sa English, mas malinaw. Your life will be demanded from you. Yung demanded dito, it means repayment of a loan. It means his life was just a loan from God. Babawiin na sa iyo yung pinahiram sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin dito. Babawiin na sa iyo. Kaya ang buhay natin, pahiram lang ng Diyos. Hindi atin ang buhay natin. Sa Diyos yan. Pinahiram lang sa atin. Yang buhay mo, pahiram lang sa iyo ng Diyos yan. Kaya dapat pinahiram sa iyo ni Lord, gamitin mo para sa Panginoon. Kasi hindi sa iyo yan. Kaya sabi dito, hangal ka. Yung buhay mo na pinagkatiwala ko sa iyo, babawiin ko na. Kanino ngayon matitira yung mga kayamanang naipon mo? Di sayang. So, wasted and cursed. Kaya sabi sa verse 20, but God said to him, foolish man, tonight your life will be taken from you. So, who will get those things you have prepared for yourself? So, alam niyo, no, sayang, ano? Now, let us go to the application of the parable of the rich fool. Una, false security. Ibig sabihin ng false security, maling seguridad sa buhay. Bakit? Itong lalaking ito, yung kanyang seguridad ay nakabase sa kanyang kayamanan, doon sa kanyang kamalig, at doon sa kanyang ani. Kayamanan, kamalig, at ani. They represent prosperity, power, and position. Yung kasinungalingan dito, yung deception, yung bang, if I have more, I am safe. Ibig sabihin, kung mas marami akong kayamanan, mas marami akong insurances, no? Mas marami akong mga naipon, safe ang buhay ko. Yun yung kasinungalingan. Although, wala naman pong mali kung meron kang insurance. Wala namang mali kung ikaw ay may mga naipon. Ako, nag-iipon ako. May insurance ako. Pero, ang mali dito, yung bang nakabase na lang yung iyong safety dito sa mga insurance at naipon mo. So, ang katotohanan nito, the truth is, death can come anytime. Ang kamatayan pwedeng mangyari sa iyo anytime. Pwedeng ang mamaya, pwedeng huling worship service mo na to. Hindi natin alam. Wala nakakaalam niyan. It can come anytime. And your wealth cannot save you from death. Ang daming mayayaman na namamatay sa ICU, mga milyonaryo. Hindi maisalba ng kanilang kayamanan yung kanilang buhay. Kagaya ni Steve Jobs, di ba? Isa sa pinakamayaman tao, isa sa pinakamatalinong tao. In fact, ang sabi nga ni Bill Gates, kasi magkaibigan pala itong dalawang to, ang sabi ni Bill Gates, makuha ko lang yung kalahati ng katalinuhan ni Steve Jobs, pwede kong ibigay sa kanya lahat ng kayamanan. Ganon sinabi ni Bill Gates. I can give Steve Jobs all of my wealth if I can only get half of his intellect. Pero namatay din Steve Jobs, di ba? Walang nagawa yung kanyang bilyones. So a man can have many kinds of insurances here on earth. But how about insurance in heaven? Kayo ba may insurance sa mga sa langit? Kumbaga, insured yung bahay mo, insured siguro yung pag-aaral mo, insured siguro yung iyong kabaong. Pero ang tanong, insured ka ba sa langit? Naunawaan po ninyo. Alam mo, nakakatawa dahil may mga artista, kagaya nito, si Julia Roberts, na yung kanyang ngiti ay in-insured niya ng $20 million. Can you imagine? Kung mapapanood nyo nga naman si Julia Roberts 20 years ago sa mga pelikula niya, ang pamatay niya yung ngiti Insured yan pala ng 20 million. Ibig sabihin, kapag may nangyari sa kanya at nasira yung kanyang ngiti, babayaran siya ng 20 million. O ito pa, si Mariah Carey.
Alam niyo bang insured yung kanyang legs ng $500 million? Ano yung sabihin nito? Na kapag kami nangyari doon sa kanyang legs, na nasugatan niya at hindi niya na pinagkakakitaan yung kanyang legs, babayaran siya ng $500 million ng insurance company. Naintindihan niyo kung ano yun? Kayo, ano ba pwede yung ipa-insure? Yung ilong ninyo? Yung iyong kamay? No? Yung pisngi, yung tenga? So, marami insurance. Pero ang tanong, insured ba itong mga taong ito sa langit? Naunawaan ninyo? Now, false security. Pangalawa, ownership versus stewardship. So, paulit-ulit niyang sinabi, my crops, my barns, my goods, my soul. Puro my, me, mine, myself. Puro my eh. Naintindihan niyo ba? 4 na beses niyang binanggit salitang my crops, my barns, my goods, my soul. So, ibig sabihin, yung kasinungalingan dito, he acted as the owner of his life, not a steward. Ano yung steward? Katiwala. Naunawaan po ninyo. Ang katotohanan, we are just managers. God is the owner of all that we have. We are just stewards of God's wealth, our life. We are just stewards of God's life that He has given to us. Tagapag-alaga lang tayo. Managers tayo. Tandaan niyo ito we are just managers of our own life. We are just managers of our possessions. We are just managers of our money or whatever we have in this world. We are just managers. Why? Because it is God who owns everything in our lives. Naintindihan ninyo? Kaya kung kailangan natin yung perspective na yan, maitatak natin sa isip natin na hindi tayo ang may-ari ng buhay natin. Hindi tayo ang may-ari ng kayamanan natin. Yung business mo, hindi ikaw may-ari niyan. Yung sweldo mo, hindi ikaw may-ari niyan. Yung trabaho mo, yung kayamanan mo, yung pamilya mo, hindi ikaw may-ari niyan. Ang bahay mo, yung kotse mo, hindi ikaw may-ari niyan. Manager ka lang. Pinagkatiwala lang ni Lord sa iyo yan. Sabi, pastor, pinaghirapan ko to. Oo, binigyan ka ni Lord ng lakas, ng talino, ng kahusayan para makuha mo yung bahay na yan. Yung talino mo, yung lakas mo, tingnan mo, kung hindi sa Lord, kahit isang kalingkingan sa paa mo, hindi mo kaya igalaw. Naintindihan niyo ba? Alam niyo, na-heart attack ako 5 years ago. Hindi ko maitaas yung kamay ko na nagpe-praise and worship. Hindi ko maitaas yung kamay ko. First time ko naranasan yun. Naiyak ako noon. Samantalang, nung before ako ma-heart attack, palakpak, gusto ko pero nung na-heart attack ako, hindi ko maitaas yung kamay ko. Sabi ko, ganun pala yun. Kung hindi sa Panginoon, kahit isang kalingkingan, hindi natin kayang igalaw. So every good gift that we have is a blessing from God. Every good gift that we have is a blessing from God. Pangatlo, obsession with possessions. Ano yung obsession? Yung bang matinding pagnanasa sa mga pag-aari. So, greed blinded him from generosity and compassion. Yung kasakiman, itong lalaki ito, binulag yung kanyang pagiging generous o mapagbigay at yung kanyang kahabagan sa mga tao. Ano yung lies dito? Or when possessions become more important than God and people in need. Ibig sabihin, kung yung kayamanan mo o yung pag-aari mo, mas importante yan kesa sa Diyos. Yan na ang kasalanan. Kapag kayang business mo, yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung katalinuhan mo, yung kung ano man meron ka, mas mahalaga kaysa sa relasyon mo sa Diyos, diyan ka na nagkakasala. That becomes idolatry. Naintindihan niyo? Ano ba ang essence ng idolatry? Idolatry is, if you prioritize something more than God, that is an idol. Naintindihan niyo ba? So, the truth is, God's abundant blessings are meant to be used for God and for those in need. We are just channels of His blessings. So, kung ikaw, binigyan ka ni Lord ng kayamanan, ng sobra-sobra, gamitin mo yan
para sa paglilingkod sa Diyos at tulungan yung mga nangangailangan. Tandaan natin, alulod lang tayo ng pagpapala ng Diyos. Naintindihan natin, tayo yung mga imbudo lang ng pagpapala ng Diyos. Naintindihan natin. Eto anong kaiba nung Dead Sea sa Sea of Galilee? Bakit tinawag na Dead Sea? Alam niyo kung bakit? Kasi walang outlet ang Dead Sea. Puro siya tanggap ng tanggap, pero wala siyang outlet, kaya Dead Sea. Kaya sobrang taas nung salinity, noong Dead Sea, na sobrang alat, na hindi ka lulubog. Kahit di ka marunong lumangoy. Naka-floating ka maghapon, magdamag. Kasi nga, sobrang alat nung Dead Sea. Kasi nga, wala siyang, hindi siya nagdi-distribute eh. So, wag ka sana maging Dead Sea. Dapat ikaw ay Red Sea or Sea of Galilee. Kumbaga, tumatanggap ka, nagre-release ka din. Naintindihan natin. So, Jesus warns, be on your guard against greed. Sabi nun sa verse 15. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Ano sa Tagalog ng guard? Bantayan. Bantayan ninyo yung sarili ninyo laban sa kasakiman. Naintindihan natin. Maraming uri ang kasakiman. Bantayan niyo yung sarili ninyo. Kasi mabigat na kalaban yan. Okay? So, tingnan po natin yung hot issue ngayon, yung flood control projects. So, sabi ng Department of Finance ni Ralph Recto, 118.5 billion pesos a year lost to flood control corruption. So, minultiply ko kaagad yan. Alam niyo naman ako, calculator agad ang nasa isip ko. 118.5 billion times 10 years is equal to 1.18 trillion in 10 years. Can you imagine? Ang laking kayamanan yan. Ang laking kayamanan na pumunta lang sa corruption. Mayaman tayo. Mayaman ang Pilipinas. Hindi tayo mahirap. Kaya kung maipagpe-pray lang natin na itong mga masasamang politiko na ito at itong masasamang mga contractors na ito, kagaya ni Diskaya, mapaparusahan. Aangat ang Pilipinas. Angat Pinas. Naintindihan niyo ba? Sabi ni BBM, mahiya naman kayo. Yung presidente na ang nag-whistleblower. And then tinanong siya nung isang interviewer, paano po, Mr. President, kung yung mga corrupt na ito, kaalyado ninyo? Ang sabi ni President, hindi ko na siya kaalyado. Di malamang maraming maraming maparusahan kung paninindigan lang ni President BBM yung kanyang deklarasyon. Now, lack of eternal perspective. Ito, huli na. Ang sabi dito, nung lalaki, ang dami mo ng kayamanan. Ang dami ko ng kayamanan. Mag-iipon ako ng kayamanan sa mas malaking mga kamalig at sasabihin ko sa sarili ko, mahabang panahon ang naghihintay sa iyo o kaluluwa ko. Mahabang panahon. So, ibig sabihin, ang tingin itong lalaki ito, mabubuhay sa mahabang panahon. Pero ang biggest tragedy ng mga kapatid is to be materially rich but spiritually bankrupt. So, sabihin, mayaman ka nga materially, pero spiritually, bankrupt ka. Ibig sabihin, walang laman yung iyong spiritual bank account. Zero balance. So, ang conclusion ni Jesus dito, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. So, nung nasabi,
Pakinggan po ninyo. Pagkatapos ikwento ni Jesus yung parabola, yung conclusion niya, ganito ang mangyayari sa mga mayayaman sa material na bagay. Subalit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Ano yung sabihin niya? Ganito ang mangyayari. Ibig sabihin, kapahamakan ang naghihintay sa mga tao na mayayaman sa material na bagay, subalit dukha sa mata ng Panginoon. Ano yung kapahamakan na yan? Kapahamakan na physical at kapahamakan na spiritual. Because greed could lead you to hell. Ang sabi nga ni Lao Tzu, there is no calamity greater than lavish desires, there is no greater guilt than discontentment, and there is no greater disaster than greed. So, mga kapatid, impyerno ang naghihintay doon sa mga nabubuhay sa kasakiman. Halimbawa, itong mga politiko na sakim at itong mga contractors na sakim sa flood control na 1 trillion ang kanilang pinaghati-hatian in the past 10 years. Maaring dito sa lupa, they can escape the judgment of man. But remember this, they can never escape the judgment of God. Kaya magpasalamat tayo dahil merong judgment. Merong langit, merong impyerno. Maaring naapi tayo dito sa lupa, pero kung ikaw ay anak ka ng Diyos, tunay kang anak ng Diyos, may naghihintay sa iyo na langit. Naunawaan po natin. Our greatest hope is not on this earth. Our greatest hope is in heaven. Naunawaan po natin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Praise God. So, in life application, don't be a fool, but be wise. Okay? Una, walk with the Lord, not with the world. Ibig sabihin, lumakad ka kasama ang Panginoon. Kasi pag si Lord ang kasama mo, nako, hindi ka matatalo. Hindi ka malulugi. Okay? Do not walk with the world. Kasi if you are walking with the world, yung mga kasama mo makamundo, yung pag-iisip mo makamundo, yung mga perspective mo makamundo. Lugi ka sa huli. Maraming pagsisisi. Ang sasabihin sa iyo ni Lord, ganito ang mangyayari sa mga taong lumalakad sa kamunduhan. Kapahamakan ang naghihintay. Pangalawa, invest. Invest in eternity. Sa eternity, ano yung eternity? Eternity, we are talking about God. We are talking about heaven. We are talking about our eternal life. Mag-invest ka sa eternity. Hindi yung investment mo sa earthly prosperity. Ano sabihin? How can you invest in eternity? It is by serving God. No? It is by applying the Word of God. No? That is eternity. Okay? Now, pangatlo, serve God and people with your money. Not use God and people to get money. Maglingkod ka sa Diyos at sa tao sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Okay? Huwag mong gamitin ang Diyos at ang tao para ikaw ay kumuha ng kayamanan. Naunawaan po natin. Serve God and the people with your money. Okay? Do not use God and people to get money. Naunawaan po natin. And then, pang-apat, embrace. Embrace. Good stewardship, not greedy ownership. Kumbaga, yakapin mo yung pagiging mabuti o mahusay na katiwala. Hindi isang sakim na may-ari. Now, ito, how can you be a good steward? How can you be a good steward of God's money? Paano? Paano ka magiging good steward of God's money? It is by having a financial management. Ito practical na sabi ko. Magkaroon ka ng financial management. Yung basic 10-10-80 principle. Ano yung 10-10-80 principle? 10% tithes, 10% savings, 80% spendings.
Naunawaan po ninyo. Ito, sabihin ko sa inyo, walang faithful tither sa Panginoon, no, na pinaghirap ng Diyos. Maliban na lang, tither ka nga, pero bulagsa ka naman doon sa 90%. Kaya yung iba, hindi umaasenso eh. Baon pa rin sa utang eh. Kahit na nagtatites. Bakit? Hindi marunong mag-manage ng 90% na iniwan ni Lord sa kanya. Tandaan natin, yung 10%, yun ang utang natin kay Lord. And then yung 90%, pinagkatiwala lang sa atin ni Lord yan. Still, we are managers, not owners. God is still the owner of our 90%. Naintindihan niyo ba? Kahit yung mga estudyante, ang baon mo magkano ba? Halimbawa, 100 pesos. Bigay mo kay Lord yung 10 pesos. Yung 10 pesos, isave mo. Ilagay mo sa alkansya. And then, sa 80 pesos ka lang mabuhay. Naintindihan niyo ba? Alam niyo naman yung kwento ng buhay ko nung ako'y nag-aaral sa college, maiyak ang kalabaw. Pero napagkasya ko yung allowance ko eh. Can you imagine, hindi ako nakakain ng Jollibee at McDo at Chowking? Buong college years ko ah. Why? Kasi talagang sapat-sapat lang yung allowance ko. Pero talagang sinagaan ko yun. Hindi ako naghangad ng kung ano pa man. Ang sabi ko, matatapos din yung paghihirap ko, makagraduate ako ng engineering. Sabi ko, magpapayaman ako. At alam ko, hindi ako babayaan ng Panginoon. Hindi ako laging naglalakad mula monumento hanggang sa ngandaan. And the Lord has blessed my life. We need to be good steward, not greedy owner of God's wealth. Mga paalala mula sa Biblia, unang Timoteo 6:10, basta, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So, tandaan po ninyo, no? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Kawikaan 15:27, ang taong yumaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Mabubuhay naman ng matagal ang taong hindi nasusuhulan. So, ibig sabihin, no, yumaman ka man sa masamang paraan, pero sigurado, magulo ang pamilya mo. Magulo ang buhay mo. Okay? Unang Timoteo 6:17-19, ang mayayaman sa material na bagay, utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. So ito'y para sa mga mayayaman. Para sa atin ito. Dahil alam ko, kung tayo magtatapat sa Panginoon, payayamanin tayo ng Panginoon. Amen ba doon? Naniniwala ka, kaya kang payamanin ni Lord? Amen. Kaya ito, gawin mong life verse ito ha. Ibig sabihin, kapag yumaman ka na, utusan mo yung sarili mo. Huwag kang magmamataas at huwag kang aasa sa kayamanan mo na lumilipas. Bagkus, umasa ka sa Diyos. Okay? At huwag mong hayaan na yung kayamanan na ibibigay sa iyo ni Lord, makakapagpalayo sa iyo sa Panginoon. Dahil nasasabihin sa iyo ng Panginoon, ganito ang mangyayari sa mga taong mayayaman sa material na bagay, suwalit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kung hindi sana, pag sa uling panahon, sabihin ni Lord, welcome my faithful and good servant, will enter into your eternal rest. So in conclusion, basahin natin ulit yung verse 21, 1, 2, 3, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Now, my challenge to you is this, gawin mo si Kristo na sentro ng kayamanan mo. Isuko mo ang buhay mo sa Kanya, ipamuhay ang Kanyang salita, at tulungan ang mga mahihirap sa pangalan ni Jesus. Ito ang tunay na kayamanan sa mata ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Let us pray.
Salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo po sa amin. Nawa, O Diyos, ay patawarin niyo po kami sa aming mga kasakiman. Palitan niyo po yung aming mga puso, Panginoon, ng pusong mapagbigay, ng pusong marunong sumunod at sumamba sa iyo. At hindi sumasamba sa kayamanan, kundi sumasamba sa Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo aming buhay at ang aming mga pag-aari. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Lagi niyo pong ipaalala sa amin that we are just managers and not owners of our possessions, even our lives. Thank you, Father. This is our prayer in the most powerful name of Jesus Christ, our Lord God and Savior. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.